So kung magte-take ka ng Civil Engineering Board exam o meron kang FLUMEC o Hydraulics, sign mo na to para mag-aral. So okay na tayo sa unang problem. So sa problem na yun, binibi pa natin kayo. So dito naman sa problem 2, hindi ko na kayo masyado bebabyhan, okay? Ipapakita na natin sa inyo kung paano ba usually sinasagutan ang mga problems tungkol sa dams. So problem 2, ito yung kwento ng problem. So binigyan tayo ng figure at ito yung itsura ng figure natin. Meron daw tayong trapezoidal dam, tapos nandito ulit sa vertical side yung tubig natin. So given yung figure ngayon, ang una muna nating magandang gawin, i-identify na muna natin kaagad kung nasaan yung toe ng dam natin. Kasi nga, dyan tayo nagmamoment, di ba? So tinuro ko na sa inyo yung shortcut na kung saan walang tubig, nandoon yung toe natin. Okay? So, since ditong side ng dam natin yung walang tubig, ibig sabihin, nandyang side na yung toe natin. So, dyan possible mag-tiptoe o mag-overturn yung dam natin. Okay? Ngayon, pakita na natin yung mga external forces natin. So, meron tayong weight, tapos meron din tayong hydrostatic force. Tapos, yung height naman daw ng tubig natin sa upstream is equal naman daw sa 6 meters. Tapos yung height naman daw mismo ng dam natin is equal naman daw yan sa 8 meters. So kung 6 meters na to at yung height naman ng dam natin is 8 meters, edi itong natitirang portion na to is equal na sa 2 meters. Then yung base naman daw ng dam natin sa baba is equal naman daw yan sa 4 meters. And lastly, yung base naman daw ng dam natin sa taas, equal naman daw yan sa 2 meters. Okay? Ngayon, pag nagsasolve tayo ng dams, eto usually yung steps na sinusundan or fina-follow natin. So, unang-una, solve muna natin yung mga forces natin. So, ayan yung mga weight, hydrostatic force, uplift force kung meron man, Ry, tapos yung Rx. So, step 1, solve muna natin yung forces. So, meron tayong weight, tapos meron din tayong hydrostatic force. So, basic na sa atin yan. Ngayon, dito sa problem natin, magsasolve pa ba tayo ng uplift? So, since wala namang sinabi sa problem na merong uplift, again, disregard lang natin yan, okay? So, game na. Solve na natin yung forces. So, hydrostatic force, PCJ nga lang yan or gamma H bar A. Tapos, ito namang weight, basic lang din yan, gamma times volume lang yan, okay? So, kunin lang natin yung area ng trapezoid, tapos multiply lang natin sa width ng dam natin, volume na kaagad yan. Tapos multiply lang natin sa unit weight ng concrete yung volume na makukuha natin, makukuha na kaagad natin yung value ng weight ng dam natin, okay? So take note baka yung 9.81 na unit weight ng tubig yung magamit natin. So dam ang pinag-uusapan, unit weight dapat ng concrete ang gagamitin natin, okay? Kaso nga lang, kapag ganyan kasi ang ginawa natin na binuo natin yung kuha ng volume o ng weight, hindi maganda o advisable gawin sa pag-solve ng dam. Bakit? Simply because nagmo-moment kasi tayo sa toe ng dam natin, okay? Ngayon, kapag binuo kasi natin trapezoidal yung kinuha nating weight, mahihirapan tayo mag-moment sa toe. Bakit ulit? Ang tanong kasi dyan, alam ba natin by heart yung centroid o center of gravity ng trapezoid? So kung alam ninyo, good for you. Pero ang usually ginagawa dito, sinisection natin ang dam natin. Sinisection, ibig sabihin, hinahati natin sa rectangle at triangle ang dam natin. So kapag ganyan ang ginawa natin, alam na kagad natin yung centroid niyan. Dumadali na sa dugo natin yan At kung alam na natin ang centroid, madali na tayo makakapaglapat ng distances ng forces natin sa toe, okay? Pero again kung alam niyo yung centroid ng trapezoid, walang problema, okay? Pero personally, hindi ko nakakabisaduhin yan. Siyempre, dagdag pa sa storage ng utak natin yan. So, para bawas kabisaduhin lang, personally, ang ginagawa ko dyan ay hinahati ko yung dam natin, okay? But anyway, nagkaroon na tayo ng weight para sa rectangular, tapos weight din para sa triangular. So kapag pinagsama natin yan o pinag-add natin yung weight ng triangular at rectangular, yung weight na masasolve pa din natin is yung buong weight ng trapezoidal section natin, okay? Pero, mas madali na tayo makakapag-moment. So, game na. So, yung nasa taas na base natin,
2 meters. Yung buong babang base naman natin, 4 meters. So kung 2 meters yung nasa taas na base natin, edi itong distance na to sa baba ng rectangle na section natin, 2 meters na din yan, okay? Kaya yung babang base natin, 2 meters, tapos 2 meters din, okay? So ngayon naman, solve na natin yung weight ng dam natin. So pagsabayin na natin gamma times volume lang yan. So weight ng dam natin ang pinag-uusapan. So ang dapat nga na gamitin natin na unit weight ay yung dapat para sa dam. So again, gamma ng concrete times volume ng concrete. So 23.5 kilonewtons per cubic meter. Ayan yung unit weight ng dam natin. Times volume lang ng dam natin na sinection natin. So yung W1 para sa rectangle, tapos yung W2 para naman sa triangle, okay? So paghiwalay na natin so unahin na natin tong W1 o yung sa rectangle. So volume ng rectangle, base na 2 meters times height naman ng dam natin na 8 meters times yung width naman ng dam natin na 1 meter. So 2 times 8 times 1. So ayan na yung volume ng rectangular section natin. So next naman is yung W2. So volume naman ng triangle, so 1/2 times base ng triangle natin na 2 meters times yung height naman ng triangle natin na 8 meters times yung width naman ng dam natin na since wala namang binigay sa problem, equal lang yan sa 1 meter. So 1/2 times 2 times 8 times 1, ayan na yung volume ng triangular section natin, okay? So kapag sinimplify na natin yan, ang value na ng W1 at W2 natin ay equal lang sa 376 kilonewtons tapos 188 kilonewtons. So okay na tayo sa weight. Ngayon naman, ang isolve naman natin is yung para naman sa hydrostatic force. So gamma times H bar A lang yan. So dito naman, sa tubig lang tayo may pakialam, okay? So gamma o unit weight ng tubig, 9.81 times H bar naman natin na 6/2 or simply 3 meters times area naman ng likod ng dam natin na nababasa, so times 6/1 meter. So kapag sinimplify natin yun, ang lalabas na value ng hydrostatic force natin ay equal lang sa 176.58 kilonewtons. So, okay na tayo sa mga external forces natin. Salpak na natin yan sa illustration. Ngayon, solve na natin yung B over 2, B over 3, tapos B over 6 natin. So, bakit kailangan natin yan? Para naman yan sa diagram natin sa pressure. So, pagsabay-sabay na lang din natin So, ano yung base ng dam natin? 4 meters. Yung base na nakapatong o nakadikit sa lupa, 4 meters. So, 4 over 2, 4 over 3, 4 over 6. So, 4 over 2, equal lang yan sa 2 meters. Tapos, 4 over 3, tapos 4 over 6. Kapag sinimplify pa natin yan, 2 over 3 lang yan, okay? So, gawin lang nating decimal yung fraction para mas ma-imagine natin yung distances, okay? So, magiging 1.33333 tapos 0.666667. Gilid lang natin yung mga distances na yan, okay? Ngayon naman, sa step 3, solve lang natin yung distances o moment arm ng forces natin. So, saan tayo nagmo-moment para sa writing moment at overturning moment? Sa toe. So, kunin lang natin yung mga perpendicular distance ng mga forces natin papuntang toe. So, unahin na natin tong triangle. So, triangle lang yan Focus lang tayo sa triangle. So, based sa statics, kapag nagsosolve tayo ng weight ng isang bagay o ng isang object, sa centroid lang ng object nag-a-act yung force na weight, okay? So kung ganun pala, since triangle lang naman yan, ang centroid lang yan is nasa 1/3 at 2/3 lang. So etong distance na to, 2/3 ng base, tapos ito namang distance na to, 1/3 ng base. So basic statics lang yan Eh ano ba ang kailangan nating distance para makapag-moment tayo sa toe? Etong 2/3 ng base. So salpakan na natin yan. So yung base ng triangle natin, ano value? Eto, 2 meters. So, 2 meters lang ang base ng triangle ng section natin. So, 2/3 ng 2 meters, kapag sinimplify natin yan, ang moment arm ng W2 or yung moment arm ng weight ng triangle natin sa toe is equal lang sa 4 over 3 meters. So, okay na tayo sa distance o moment arm ng triangle. Ngayon naman,
Dito naman tayo sa rectangle mag-focus. So, rectangle lang naman yan. So, alam na natin na nasa gitnang-gitna lang nag-a-act yung weight niyan, okay? Dahil alam naman natin sa statics na kapag rectangular ang section, nasa gitnang-gitna lang ang center of gravity niyan. So, since nasa gitnang-gitna, yung base niya na 2 meters, divide lang natin yan sa dalawa. So, 2/2 at 2/2 lang yan, okay? Or simply, 1 meter. So, alam na natin yung location ng weight sa rectangular na section. Ang kailangan nating distance ay yung simula centroid ng rectangular section papuntang toe. So, paano naman yan? So, basic na basic lang din yan. Matik na sa atin yan. So, kunin lang natin tong distance na to, tapos add natin tong distance na to. Kapag ginawa natin yan, mararating na natin yung distance ng W1 o yung weight ng rectangular section papuntang toe. So, 2 meters plus 1 meter equal lang ang moment arm natin dyan sa 3 meters. So, okay na tayo sa mga weight natin. So, next naman is yung perpendicular distance naman ng hydrostatic force. So, since wala tayong overflow sa dam natin, pwede natin gamitin yung dinerive natin na shortcut. So, ano ulit yun? H/3. So, kung medyo naligaw kayo, panoorin nyo lang yung previous problem natin, okay? But anyway, H/3, so height ng water, divide lang natin sa 3. So, 6 divided by 3 equal lang yung moment arm ng hydrostatic force natin sa 2 meters. So, salpak na natin yan. So, na-input na natin yung mga distances na kailangan natin para makapag-moment. Pwede na tayo makapag-moment sa toe. So, solve na natin yung RM at yung OM, okay? So, unahin na muna natin yung writing moment. So, RM, ayan yung mga forces sa dam nga natin na nagpapastable sa kanya, okay? So, yung RM natin dito sa problem is yung weight lang. So, na-explain na natin yun sa concepts, ha? So, game na. So, force times distance. So, RM is equal to 376 kilonewtons na force times perpendicular distance naman niya na 3 meters. Salpak na natin yan. Ngayon, ang tanong, okay na ba tayo sa RM? So, hindi pa. Yung sa rectangular na section pa lang yan eh. Meron pa tayong triangle. So, kailangan nating idagdag yung triangle na yan sa equation natin. So, plus 188 na force times perpendicular distance naman niya na 4/3 meters. Salpak na din natin yan. So, kapag sinimplify natin yan, yung RM natin is equal lang sa 1378.66667 kilonewton meter. So, okay na tayo sa RM. Ngayon naman, solve na din natin yung overturning moment or yung OM natin. So, OM ay naman yung mga forces na gustong magpa-overturn o magpa-slide sa dam natin. So, yung hydrostatic force at yung uplift natin yan, okay? So, OM is equal to hydrostatic force na 176.58 kilonewtons times perpendicular distance naman niya na 2 meters. Salpak na natin yan. So, 176.58 times 2 equal lang yan sa 353.16 kilonewton meter. So, ngayon, okay na tayo sa RM at yung OM. Solve naman natin ngayon yung RY. So, again, yung RY is yung lakas na dapat isukli ng soil natin para wala tayong settlement at para equilibrium yung system natin. So, basically, summation forces, vertical lang yan. At since dalawa lang naman yung vertical forces natin dyan, pagsamahin lang natin yan at makukuha na natin yung value ng RY. Kapag pinagsama na natin yan, ayan na yung value ng lakas na dapat na ibigay ng soil natin para equilibrium, okay? So, 376 plus 188 equal naman yan sa 564 kilonewtons, okay? So, yung RY natin equal lang sa 564 kilonewtons. So, okay na tayo sa RY. So, next naman is yung RX natin. So, summation forces, horizontal naman yan. So, since isa lang yung horizontal force natin, yung sa hydrostatic force na agad natin, equal yung RX natin. Okay? So, yung RX natin, equal na kaagad yan sa 176.58 kilonewtons. Kasi nga, isa lang yung horizontal force natin eh. So, ngayon, meron na tayong RM, OM, RY, at RX. Itabi na muna natin yan, okay? So, next step naman is
isolve naman natin yung factor of safety ng dam natin. So, dalawa lang naman yan. Factor of safety against sliding, tapos factor of safety against overturning. So, kung titignan natin yung sa factor of safety against sliding, meron tayong mu. Coefficient of friction nga lang yan, di ba? At given yan sa problem. Salpak na natin yan. So, yung dalawang formula na yan, ratio lang yan. Na-explain na din natin yung sa concepts na video natin, ha? So, ratio lang yan ng pumipigil over nagpupumilit. So, again, ha, yung denominator, mga forces yan na pumipigil ng movement ng dam natin. Over, yung mga forces naman na gusto magpagalaw sa dam natin, okay? So, pumipigil over nagpupumilit. Ngayon, kung titignan natin yung formula o yung equation natin sa factor of safety, yung Rm, tsaka Om, tsaka Ry, tsaka Rx, meron na tayong mga value niyan. E di salpakan na lang natin yan. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng mga factor of safety natin ay equal lang sa 1.916 para sa sliding, tapos 3.904 naman para sa overturning. Ngayon, ang tanong, safe ba yung dam natin? So, EFAS tayo dyan, okay? Kasi nga, greater than 1 ang nasolve nating value para sa factor of safety. So, sumakses tayo dyan. So, okay na tayo sa factor of safety. Plus 2 na kagad tayo sa exam. Ngayon naman, pwede na natin masolve ang pressure sa soil natin. So, again nandito banda yung Ry natin. Tapos, ano ulit yung tawag natin sa distance ng Ry natin sa toe? X-bar. At para mahanap yung X-bar, may na-derive nga tayong formula dyan na ang X-bar nga daw ay equal lang sa Rm minus Om over Ry. So, sa equation na yan, meron na din tayong mga value niyan. Salpakan na lang natin yan. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng X-bar natin ay equal lang sa 1.818 meters. So, alam na natin yung value ng X-bar. Masosolve na din natin yung value ng eccentricity. So, naituro na din natin yan, ha? Replay nyo na lang dun sa mga previous video natin kung medyo naliligaw tayo, okay? Pero anyway, yung eccentricity ay distance lang ng center of gravity sa Ry natin, okay? O kumbaga, sinusukat lang ng eccentricity kung gaano kalayo ang isang force sa center of gravity. At may na-derive na din tayong equation dyan, di ba? Na ang eccentricity ay equal nga lang sa kalahati ng base minus x bar. Or simply, b over 2 minus x bar. So, gawin na natin. So, b over 2, yung base natin, equal lang sa 4. So, 4 over 2 minus x bar naman, nakasasolve lang natin na equal naman sa 1.818. So, minus 1.818 meters. Tapos, i-absolute value lang natin at ang makukuha nating value ng eccentricity ay equal lang sa 0.182 meters. So, ngayon, meron na tayong eccentricity. Masosolve na natin yung pressure sa dam natin. So, dito pa lang dapat kita na kagad natin kung anong klaseng soil pressure ang meron sa dam natin, ha? Pero baka hindi pa natin kabisado, kaya plot na lang muna natin sa illustration natin, okay? Pero matik na yun, ha? So, E na 0.182, tapos B over 6 naman na 0.6667. So, kita na agad na E is less than B over 6. So, lams na kagad yan. So, plot na lang natin para mas makita natin, okay? So, B over 6 na 0.66667, salpak na natin yan. Tapos, E naman na 0.182 meters. So, ngayon, kapag pinagalaw natin yan sa eccentricity niya na 0.182 meters, ganito na magiging itsura ng pressure diagram natin. So, E is less than B over 6. Trapezoidal yung shape ng pressure diagram natin. Or hanggat hindi pa naaabot ng Ry natin yung boundary natin na B over 6, trapezoidal na kaagad yung shape ng pressure diagram natin, okay? Ngayon, di na to kasama sa problem, okay? Pero pandagdag imagination lang din. So, try naman natin na iusog yung Ry natin hanggang boundary natin na B over 6. So, ang mangyayari dyan,
ganito naman itsura ng pressure diagram natin, okay? So dahil saktong-sakto siya sa boundary na B over 6, naging triangular na yung pressure diagram natin. So kapag ang E ay equal sa B over 6 or ang E ay same na ng value sa B over 6, ibig sabihin, triangular na yung magiging pressure diagram natin. Matik. Ngayon, pandagdag imagination lang ulit, try pa natin iusog yung RY natin. Nalagpas naman sa boundary natin na B over 6. So kapag ginawa natin yun, ganito naman ang mangyayari sa illustration natin dyan, okay? So kapag lumagpas na tayo sa boundary natin na B over 6, ayan na yung time na magkakaroon na tayo ng tensile stress sa pressure diagram natin. At yari tayo dyan. So kapag ganyan naman ang nangyari, E is greater than B over 6 na, okay? Kasi lumagpas na siya sa boundary natin eh. Ngayon, balik na natin sa totoong eccentricity na nasolve natin, okay? So since trapezoidal yung nakuha o nasolve nating soil pressure, eto lang yung formula na gagamitin natin. So nanggaling lang yan sa combined stress na formula natin sa strema, okay? Kung mas comfortable kayo gamitin yon, wala namang problema, laban lang. But anyway, solve na natin yung pressure. So paalala ko lang na yung plus minus na yan, ibig sabihin lang yan, maximum at minimum. Okay, so kapag plus nga ang ginamit natin, maximum yung makukuha natin sagot. Kapag minus naman yung ginamit natin, minimum naman yung makukuha nating sagot. Okay, so paghiwalay na natin, yung isa para sa maximum, tapos yung nasa baba naman para sa minimum. So meron na tayong RY, meron na din tayong B, tapos meron na din tayong E. Salpakan na lang natin yan. So unahin na natin yung RY, salpak na natin. Tapos next naman is isalpak na din natin yung given na base ng dam natin, so 4 meters. Salpak na natin yan. Tapos yung eccentricity naman na nasolve natin na 0.182 meters, salpak na din natin yan. So kapag sinimplify natin yan, ang makukuha nating sagot para sa maximum pressure ay equal lang sa 179.493 kilopascals. Tapos para naman dito sa minimum pressure, 102.507 kilopascals naman dyan, okay? At dahil dyan, meron na kagad tayong plus 3 sa exam natin, basic. So, nasolve na natin yung factor of safety, tapos nasolve na din natin yung maximum and minimum pressure na hinihingi sa problem. So, easy plus 3 kahit nakapikit. O diba? Umiksi na yung oras na pag-solve natin, partida nag-explain pa tayo nito. E paano pa kung nagsosolve na lang kayo mismo at wala nang pa-explain? Eh di sobrang bilis nyo na magsagot niyan. So, naka-flash na sa screen yung mga sagot, re-answer nyo na lang yung problem natin sa dam for retention and mastery tungkol sa topic na to, okay? Pero anyway, sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe at lagi nyong tatandaan na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Yun lang, ako nga pala si Engineer Cruz. Salamat!